Magandang buhay! Ako si Mia, ang inyong MI Healthcare Inc. Assistant na magpapakilala sa inyo ng Kayamed. Tara! Ang Kayamed ay isang micro-HMO product na naghatid ng abot-kaya at abot-kamay na healthcare benefits para sa masang Pinoy. Dito, di kailangan maglabas ng pera pag nagpa-check-up o na-ospital, basta't pasok sa annual limit. So, sino nga ba ang pwedeng kumuha ng Kayamed? Pwedeng kumuha ang members, kanilang asawa na 18 to 64 years old, at kanilang anak mula 2 linggo hanggang 17 years old. Tandaan, dapat may Kayamed muna ang magulang bago makover ang kanilang anak. Sa mga anak naman, panganay ang mauunang makover bago ang bunso. Hierarchy level ang susundin. Kaya din dapat gawin ng member ang araw-araw na gawain nang hindi kailangan ng tulong ng anuman o sinuman. Para naman sa pwedeng italagang dependents, ito ay nakabase sa marital status ng member. Gamiting gabay ang talaan na ito. Dumako naman tayo sa exciting part, ang benefits. Sa membership fee na 2,300 pesos, up to 42,500 pesos worth of benefits ang pwedeng makuha. Isa-isahin natin ito. Para sa inpatient benefit, up to 10,000 pesos ang pwedeng makuha para sa gastusin sa ospital at confinement. Sakop na dito ang gastusin sa hospital room, professional fees ng doktor, at iba pang medical expenses ayon sa attending physician. Kung kailangan magpa-check up, x-ray, lab, o diagnostic exam, outpatient benefit naman ang sasagot dito. Sakop rin ito ang gastos sa professional fees at telemedicine assistance. Dapat may approval at letter of authorization o LOA mula sa MHI bago gamitin ang benepisyo. Maximum of 4 consultations per year ang covered, isa kada 3 months, face-to-face man o telemedicine. Kung may datihang sakit at use status ang membership ng member, may karapatan ng MHI na hindi approve ang LOA. Dumako naman tayo sa emergency benefit. Tutulong ito sa pang-ospital, ambulansya, at emergency care. Kung ang emergency treatment ay ginawa abroad, hindi na po ito covered. Ang surgical benefit naman ang tutulong sa mga bayad sa surgeon at anesthesiologist operating at recovery rooms, minor surgery na walang confinement, at iba pang surgical expenses na kailangan ayon sa doktor. Para sa huling benefit, ang maternity benefit ang tutulong sa gastos sa professional fees ng doktor o midwife at iba pang birth-related expenses. Paalala, hindi kasama dito ang prenatal at postnatal check-ups, pati ang panganganak sa bahay. Patungkol sa reimbursements, kung sa non-affiliated hospital o clinic pumunta, huwag mag-alala. May 80% pa rin pwedeng ma-reimburse para sa inpatient, outpatient at surgical benefit. Halimbawa, kung 10,000 pesos ang bill, 8,000 pesos lang ang babayaran, at 2,000 pesos pa ang matitira sa benefits sa susunod na ospital. Para naman sa emergency at maternity benefit, 100% ang pwedeng ma-reimburse. Narito ang mga benefits at kanilang katumbas na waiting period. Narito naman ang listahan ng pre-existing conditions. May ilan ring exclusions o hindi sakop ng Kayamed tulad ng mga sumusunod. Deserve ng masang Pilipino ang maayos at dekalidad na alagang pangkalusugan. Kaya't narito ang MHI at Kayamed para ipadama na kapag may bigla ang karamdaman, ang paghinga ng maluwag at walang kaba sa dibdib, kaya mo.